Malaking ranggo, naging bato pa. High-ranking officials babagsak na sa kangkungan kasama ang kanilang mastermind sa likod ng marahas na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Major General Nicolas Torre hindi na makaimik dahil tila tinalikuran na ang mga ito sa kanilang inaasahan pa naman sana ng mastermind. Office of the Ombudsman, sinampula na ang mga nagtatapang-tapangang o maresto kay FPRRD. Kasunod nga sa ilang debate sa Senado na pinangungunahan ni Senator Amy Marcos at sunugin ng mga ito, tila hindi pa rin kontento si Amy kasabay ng panawagan ng taong bayan na kailangan nilang pagdusahan ang kanilang ginawang kasalanan. Kaya naman dininig ang report ni Ivy sa Ombudsman at binigyan lamang sila na maghain ng kanilang counter affidavit sa loob lamang ng 10 araw. Ngunit depensa ni Rimula na ang pangyayaring ito ay dala lamang umano ng madubing paraan ni Amy upang akitin ang mga Duterte supporters para botohan siya. Ngunit paniniwala ng political analyst ay nararapat namang naasahan ng mga personaheng ito na hindi sila titigilan ng kampo ng mga Duterte hanggat hindi sila nananagot sa batas ugat ng kanilang marahas na pag-aresto sa dating Pangulo at presahang dinala sa The Hague. Narito ang kabuuang ulat. Inutusan ng Office of the Ombudsman ang ilang high-ranking officials na sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maghain ng kanilang counter affidavit. Kabilang dito ang magkapatid na sina Justice Secretary Boying Rimula at Interior Secretary John Vic Rimula, PNP Chief General Romel Marbil, CIDG Chief General Nicolas Torre at Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilao. Kaugnay ito ng isinumiting report ng Senate Committee on Foreign Relations na nagre-rekomendang hainan ng administrative at criminal charges ang mga opisyal dahil sa pagkasangkot nila sa pag-aresto kay Duterte. Naniniwala si Senator Amy Marcos na chairperson ng committee na may basihan para mapanagot ang mga opisyal sa graft, grave misconduct, grave threats, usurpation of judicial function, arbitrary detention, conduct prejudicial to the best interests of the service at iba pa. Pagkatanggap sa utos ng Ombudsman, may 10 araw ang mga opisyal na magsumite ng kanilang counter affidavit at iba pang dokumento. Sa likod nga ng mga naglalakihang taong ito, paniniwala ng mga political analyst na mayroon pang malaking buhaya na nagtatago at hindi pa lumalabas dahil wala pang naglalakas ng loob na ikanta ito. Sino ang nagpautos? Imbestigasyon sa paghuli kay Duterte, umpisa na. Nagsimula na ang imbestigasyon sa mga opisyal ng gobyerno kaugnay sa pag-aresto kay Duterte. Pinagsimulan ng Ombudsman ang isang imbestigasyon laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimula, Interior Secretary John Vic Rimula at 3 pang opisyal ng gobyerno hinggil sa kanilang papel sa pag-aresto noong Marso 11 at paglilipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court or ICC. Ang imbestigasyon ay nag-ugat sa isang reklamo na inihain ng Senate Foreign Relations Committee na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos. Inutusan ng Ombudsman ang 5 opisyal, kabilang sina Philippine National Police Chief General Romel Marbil, PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Nicolas Torre III at Special Envoy for Transnational Crime Marcos Lacanilao na magsumite ng kanilang mga kontrang sinumpaang salaysay at mga salaysay ng kanilang mga testigo sa loob ng 10 araw. Ayon sa reklamo ni Senator Marcos, posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act at mga paglabag sa administratibo at kabilang ang malubhang misconduct ang kanilang kinakaharap. Partikular niyang inakusahan si Justice Secretary Rimula, paglabag sa batas, kontra-graft at panghihimasok sa tungkulin ng hukuman. Interior Secretary John Vic Rimula, paglabag sa batas kontra graft. Chief Torre, arbitraryong pagdetain at malubhang pananakot. PNP Chief Marbil, arbitraryong pagdetain. Special Envoy Lacanilao, panghihimasok sa otoridad, maling testimonya at perjury. Ang reklamo
Bukod rito, paniniwala naman ng tagapagsalita ni PBBM na si Undersecretary Claire Castro na ito'y baseless umano at walang karapatan ang mga Duterte na kasuhan ang mga ito dahil wala umano silang nikakarampot na ebidensya. Dagdag na depensa din ni Rimula na ginagamit lamang daw ang kanilang mga pangalan upang gamitin ni Amy at ng mga Duterte para sa kanilang taktika ngayong eleksyon. Naniniwala si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimula na publicity stunt lamang para sa nalalapit na halalan ang pagkain sa kanya ng reklamo kasama ng ilang opisyal sa Office of the Ombudsman. Ito ay kaugnay sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 1 na bisa ng arrest warrant mula sa International Court or ICC. Sa ambush interview ngayong Merkoles, sinabi ni Rimula na tila gusto lamang makuha ng publicity tungkol sa halalan. Inihain ang reklamo sa ombudsman ni Senadora Amy Marcos matapos ang serya ng pagdinig ng kanyang pinamumunuang Senate Committee on Foreign Relations. Sinabi ng kalihim na nabuwerdohan siya sa inihaing complaint lalo't hindi naman ito committee report. Inirereklamo si Rimula at iba pang opisyal sa paglabag ng anti-graft and corruption practices, arbitrary detention, usurpation of judicial function, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of public service. Naninindigan ang kalihim na ginawa lamang nila ang naaayon sa batas at maghain din siya ng kontrasalaysay sa ombudsman. There were neither clear rules of RA 9851. Wala nga IRR yun pero you went ahead and believed that your interpretation is correct. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka sa procedure. Anyway, this is why the hearing of Senator Amy is very important. That was, in effect, the fact-finding phase. It is not a replacement of OMV's fact-finding procedure. Pero dahil malinaw ang pagkakalatag ni Senator Amy sa hearing, naging madali ang trabaho ng ombudsman. Mangisay ka dyan, Boying. The Senate fact-finding session, chaired by Senator Amy Marcos, is already strong enough to stand alone for continuous action by the ombudsman. It is a Senate body and not just a departmental body. Kaya nga, mas malakas sila dahil senator sila, samantala ikaw Secretary of Justice lamang. I pray the Ombudsman will be unrelenting in his verdict against those who greedily trampled of the rights of the former president and also most loved president of all time.